Welcome to Zamboanga City! Ito po ang airport ng Zamboanga City. Nandito na po tayo. Dadalaw po kami sa aking kapatid. Ngayon nag-iintay po kami ng aming sundo at ang aming bagahe. Diyan, agad-agad naman, nag-SM Zamboanga ang aking bunso. Nag-shopping pa. Dumayo lang sa Zamboanga para mag-shopping si Bunso. Pinashare kasi kami agad ng aking mga pamangkin dito sa SM Zamboanga. Namimili si Bunso. Parang wala yata sa Manila. Dumayo pa talaga siya dito sa SM Zamboanga. Yan, nag-night market po kami. Nandyan ang aking ate at aking mga pamangkin. Yan. Kumain po tayo sa night market. Ipinashare nila kami agad. Dito sa kanilang night market, kumain tayo ng mga ihaw-ihaw. Yan ang ate ko. Siya talaga ang aming dinalaw dito sa Zamboanga. Enjoy eating, everyone! Yan, daming food. Daming mapagpipilian na pagkain. Yan, pauwi na po kami. Tapos na naman kumain. Sobrang daming tao, siksikan. First day po namin dyan. Pasyal agad sa night market, nagbanding agad kasama ang mga pamangkin at ate. Yan ang pamangkin ko at apo ko sa unahan. Sila ang aming tour guide. Yan, daming tinda. Daming pagkain, daming puro ihaw-ihaw. Kali amoy usok na kami dyan. Yan, may mga nagkakantahan dito. Yung mayor ng Zamboanga. Nagbibigay siya premyo sa mga gustong kumanta. Yan, mayor. Yan. Welcome to Zamboanga City! Yan kami ni Bunso. Tapos dumating na rin kami sa bahay at bumili ang pamangkin ko ng marang. Yan talaga ang prutas. Natakam na ako. Kasi madalang nagkakaroon sa Manila. So pagdating namin dito, bumili agad ang aking pamangkin para makatikim kami. Yan, sobrang sarap. Naubos namin magnanay ang isang marang. Para siyang langka, pero iba sa langka ang lasa niya at maliit lang yung mga buto niya. Para sa akin, napakasarap niya. Sobrang na-miss ko ang prutas na to. Miss ko na ang marang. After 16 years, ngayon lang ulit nakakain. Yan. Tapos naman, ito naman ang hiniling ko sa aking pamangkin, yung sate. Yan. Ito, sate, chicken, tapos matamis na maanghang ang kanyang sauce. Tapos yung kanin niya, yung nakalagay sa dahon, tapos sinihiwa-hiwa nila. Sobrang sarap. Takam na takam ako dito. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, magbe-breakfast kami sa kainan ng sate. Tapos, kinabukasan naman na malengke na naman kami sa town. Kasi medyo malayo-layo ang bahay ng mga ate ko dito sa palengke. Kaya namili tayo ng pusit. Napakamura ng pusit nila. 250 lang. Samantala sa amin sa Cavite ay usually 450 to 550 ang presyo. Dito 250 lang. Napakadami na niya. Tanyo, ang dami-daming isda. Napakamura.
May 101 kilo lang. Yan, tuwang-tuwang aking anak. Nakapanood siya ng tumpok-tumpok ang bentahan ng isda. Yan, daming isda. Nga lang, napakahirap sumiksik. Ayan, daming isda. Dami-dami, napakamura ng isda. Ayan. Gahanap din kami ng lato. Ayan, bibili tayo ng lato. Ayan, lato at saka seaweeds. Tapos yan, naghingi ang anak ko ng kakanin. Yan, masarap yung kakanin, baulo at lokot-lokot daw ang tawag nila. Tapos nakabili nilang kami ng itlog ng pawikan. Pauwi na kami. Yan, nasa bahay na tayo. Yan, nakita ko ang bulaklak ng aking pamangkin. Tanim niya yan sa gilid-gilid. Napakaganda ng gumamela. Ang gumamela ko ay single lang. Tapos ngayon naman, nangangain ng aking bunso ng itlog ng pawikan. Sinamiss ko na din kumain ng itlog ng pawikan. Napaka-healthy ng itlog ng pawikan. Kaso mo, pag hindi ka sanay, akala mo yung may sipon. May malambot siya na malagkit. Yung puti niya hindi tumitigas. Yung yellow lang ang tumitigas. So, pag kinain mo, parang may sipon. Kaya yan, parang diring-diri ang aking bunso na kumain ng itlog ng pawikan. Malambot kasi hindi natigas yung balat ang itlog. Pag ginawa ka muna, malambot. Hindi katulad ng itlog ng mga manok na tumitigas. Yan, hindi. Malambot lang siya. Pag sanay ka naman, sarap na sarap ka dyan. Pero yan, anak ko, first time niya kumain ng itlog ng pawikan. Yan, bumila rin tayo ng sinanglag na kamote. Yan, kasaba. Sarap yan, pang ulam. Na-miss ko din yan. Kaya bumili tayo. Luto din ako ng pusit. Sarap. Yan, nangangain po kami ng puto at sinangag. Inulam namin ay pusit na bagong luto. Yan, yung itlog ng pawikan. Itlog ng pawikan. Luto na yan. Ngayon naman, mangangain naman tayo ng ibang prutas na ang tawag namin ay wani. Para siyang mangga, pero kakaiba ang lasa niya sa mangga. Masarap siya pag hinog. Usually, kinakain lang ito pag hinog. Dahil matamis siya. Pabalatan natin ang wani. Wani naman to. Isa din to sa namimiss ko. Kaya pagdating namin, binili pala ako ng aking pamangkin ng marang at wani. Yan, pabalatan natin. Napakabango niya yan. Mabango din siya. Sobrang bango. Sobrang tamis. Papatikimin ko rin ang aking anak. First time din niya kumain yan. Tignan natin kung masarap. Yummy! Tamis. Then ngayon naman, may hinahinog daw langka sa tanim ng aking pamangkin. So, hihimayin natin para babaunin namin bukas sa beach. So, swimming. Magbi-beach kami bukas. So, ayan, maraming bunga ng langka. So, yan nakuha ng pamangkin ko. Yung ibang parte ng bunga ay medyo bulok na. So, hihimayin na po namin ang langka. Para bukas din na sila mahirapan maghimay. Kain na lang sila ng kain. Yan ang alaga ng aking pamangkin. Tulog. Mababait sila. Yan ang langka na hinimay namin, isang buong malaki. Napakatamis niya. Tapos ang laman niya medyo matigas-tigas. Kunat-kunat pag kinagat pero napakatamis. Yan po ang mga tanim ng aking pamangkin. Ayan ang bayabas. Lalaki ng bunga niya. Ayan, anak ko nangangain na ng langka. Sabi ko, hugasan niya muna ang langka para bukas kain na lang ng kain. Hindi na maghihimay.
Yan, pupunta siya doon kasi doon malakas ang tubig. Yan po ang bahay ng aking ate. Ito naman ang titirahan ng aking pamangkin. Tapos may tanim siyang bayabas. Ang lalaki ng bunga. Papakita ko sa inyo mamaya ang bunga ng bayabas. Munga na din tayo para babaunin. Yan, may mga tanim siyang dragon fruit, langka, mangga, kanyang mga tanim. Yan. Ito naman ang bayabas. Oh, nakabalot. Kasi inuuod daw pag hindi binabalot. Ninyo, laki-laki. Ang lalaki ng bunga. Tamis pa. Yan, kukunin na natin to kasi sobrang laki na siya. Yan pa, anak ko, hinuhugasan niya yung langka. Para kain na lang. Tingnan nyo, ito ng bayabas. Kukunin ko na po ito. Sarap sausaw sa asin or toyo na may sili, na may asukal. Ganun ang sausawan na ginagawa ko. Ngayon naman mag-iigib naman kami ng tubig. Hindi pala mag-iigib, bibili. Kasi bumibili sila ng iniinom. Hindi sila uminom ng galing sa gripo. So pupunta tayo doon sa kabilang barangay para bumili ng tubig. Tsaka nagyaya na rin kami maghalo-halo dahil nag-brown out. Mainit. So magpapalamig tayo. Ayan, si Bunso. Nagbablog. Ayan, nandito na po kami sa Knickerbocker. Kakaiba ang kanilang halo-halo dito. Fresh fruit. Tapos nilagyan lang ng gatas. Tapos may ice cream na durian flavor. Durian flavor ang pinili natin dahil minsan lang natin makain ang durian flavor. Sarap. Nakalagay siya sa ibabaw na halo-halo. Tawag nila Knickerbocker. Mga prutas na in-slice tapos may gatas. Ito siya po ang aking pamangkin na nagdadrive sa amin, sumundo. At siya ang nagdadrive sa bahay pag may pupuntahan kami. Siya rin ang kasama ng aking ate sa bahay. Dalawa lang sila. Pero tag-isang bahay pa sila. Yan, kain tayo. Napakasarap. Durian flavor. Tapos may siya, banana at watermelon. Yun ang prutas na nakahalo. Tsaka yun, gelatin. Kain tayo, guys. Masarap-sarap ang nanay nyo. Bumili rin kami ng pastillas. At yan, dumating na rin kami sa bahay. Hinugasan ko na po ang lato na binili ko na kalimutan kong naiwan sa sasakyan. Kaya yan, lumambot na, naalis na yung pagkasariwa na. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless everyone. Bye-bye. Happy watching. Bye-bye you. Hope nag-enjoy kayo. Bye.